To God be the glory. To God be the glory. Ako po ay nag-bless sa ating po mga music ministers. No? Talagang meron na tayong na-introduce na isa pang instrumentalist. No? And I'm so blessed dahil yung ating po mga musicians ay nagde-disciple. No? Nakapag-produce na ng isa. Kumbaga, pwede niya multitask yung kanyang sarili. At least, pwede siya kumakap, pwede siya tumitara, pwede siya mag-feedback o whatever. At least, nagdi-disciple siya. No? Si Brother Pills, no? Nakapag-disciple na siya ng isa. Mas yung gitarista natin, yung pianista natin, no? Si Chloe, no? Dinidisciple ni Ate Ruth. No? So, kumbaga mag-disciple po tayo para kahit paano ay just in case na emergency, meron tayo mapag-iiwanan. Hindi dahil sa aalis tayo dahil gusto natin umalis. Para lang, huwag lang mabitin yung gawain ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? No? Kasi may mga pagkakataon talaga hindi natin inaasahan. May mga pagkakataon talaga kailangan mo nag-iiba dahil hindi ito may iwasan. Pero at least, kapag ililiban mo ang gawain, hindi ito natin. Hindi ito natin. Amen. Kung ibibitin mo yun, ibibitin mo ang Diyos. Hindi ang mga tao. Kaya mahalaga, yung tinatawag na pag-disciple. Nandiyan ba kayo? Amen. So sa atin, yung dapat mag-reproduce po tayo ng kapwa natin para kung sakali man na dumating yung punto na kailangan natin tumalis emergency, hindi tayo nag-aalala. Dahil napag-iwala natin, alam natin, natin. Palakpakan nga natin din sa Panginoon dyan. Hallelujah! Praise God! Gusto ko mong simulan bilang introduction ko sa isang kwento na may pera. Ako po ay mag-donate ng blood kay Sister Marlene kung nabubuhay pa siya. Mag-donate ako ng blood sa kanya at pumunta kami ng JPM. So ako, malakas ang loob ko na makakapagbigay ako ng dugo. Bakit? Ano mga credential ko? Ang credential ko, meron akong ID from Red Cross na ako ay nag-donate ng dugo. Meron akong ID from AUF na ako ay nag-donate ng dugo. Meron akong number doon sa ONA na ako ay nag-donate ng dugo. So, madalas salita, pasado ako doon sa aking pupuntahan para mag-donate ng dugo. Ngayon, ito na, interview. Umiinom ka ba? Umiinom ka ba? Kasakit ka ba? Pinagko ka ba? Ang daming mga tanong. Lahat yun, pasado. Kinuhanan na ako ng dugo. Nung pagkuha ng dugo, naghintay na konti. Maya-maya, ito na yung announcement. Hindi ako kanya. Bakit po? Yabang po eh. Pinakita ko ito po, nagtutunig ako ng dugo. Bakit? Kasi hindi makakalabas sa Sister Marlene. Kapag wala nagtutunig ng dugo, doon sa DBM. Sabi ko ito. Nagtutunig ako. Siya sabi niya, okay naman yung dugo mo. Kaya meron parte doon sa portion ng dugo mo na kailangan ng pasyente. Sabi niya, ewan ko lang tama, correct ako. Yung hemoglobin. Sobrang haba ng hemoglobin. Sabi niya, sorry po, hindi po kayo required. Makapagbigay. Nalungkot ko po. Nalungkot ako kay Martin. Nakulong na naman siya sa TBL. Ang ginawa ko, makakuha ko sa kampo. Sa Bernardo ba yun? Kampo Libas. Hindi ako doon. Makalabas na siya. Hindi ako ng tulong doon. Na ako senior din. Ipakita ko yung ganito. So, meron. Sa madaling salita, nakalabas din. Kaya lang, nalungkot ako. Bilang kaibigan niya, bilang kapatid sa pananampalataya, na alam kong makakalabas siya. After po noon, baba ako at muni-muni, then the Lord impressed into my heart ang salita ito. Qualified and yet you are disqualified. Nakumahin ko. Sa tingin ko, sa sarili ko, ayaw ma-qualified kasi ang dami ko credential.
pagdating pala ng test, pagsak ko, hindi ako tanggap. Ano yung lesson? Ang lesson na tinuro ng Panginoon sa akin, hindi porke Kristiyano ka, tanggap ka. Nakuha ko, pagdadaanan ko dun sa test. Kahit ang dami ng requirement na meron ka, dadaan ka sa test. Ang pagdating ko sa test na yun, haharap tayong lahat sa harapan ng Diyos. At wala yung pangalan ko dito. Amen. Kaya tama yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nasabi, hindi, Matthew 7, 21-23, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalian ng langit. Ano daw yung requirement? Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So ito pa rin yung requirement niya. Na natawag dito para tayo makapasa, dapat pala sumunod tayo doon sa kanyang kalooban. Yung will niya sa ating pong mga buhay. Sabi ng Biblia, pasilin ko ninyo, sa araw ng panghukom, the judgment day, tayong lahat ay haharap sa Panginoon at lilinisin tayo kung ano yung ginawa natin dito sa lupa. Babalansihin yun. Kaya meron katagang kasabihan, tinimbang ka, ngunit kulang. Nandiyan ba kayo? No. Kumbaga, titignan yung ginagawa ko dito sa lupa. Kung nakapasok pa, yung requirement na yun, in the sight of God, in the book of life. Nandiyan ba tayo? Sabi niya, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba ang iyong pangalan ay nangaral, sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala? Kung titignan mo sa kanyang pangungusap, itong taong ito, naniniwala ko, burger. Nandiyan ba kayo? Bakit? Sabi niya, hindi po ba't ang iyong pangalan ay nangaral kami? Inangaral nila eh. Ano ba? Nagpalayas ng demonyo, merong deliverance, gumawa ng himala, merong signs and wonders, kung titignan mo, talaga very qualified. Pero ano sagot ng Panginoon sa kanya? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Anong nakita ng Diyos? Ano po nakita? Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya ito po, ang pinapakita ng Diyos sa atin dito, na kung saan kailangan natin pagbumihin, ayusin ang buhay natin dito sa lupa habang tayo nabubuhay. Naglingkod ka na rin lang naman, todo na natin. Amen ba? Sabi na natin, todo na natin. Todo na natin. Yes! Todo na natin. Ang paglilingkod sa Diyos, naglingkod ka rin lang naman. Hindi yung tingin-tingin paglilingkod. Kung gusto ng Panginoon, ibigay mo kung ano ang dapat ibigay para sa Kanya. Amen po. Kaya ngayon po umaga, ito po yung ating pag-aaralan. Nandiyan ba kayo? Tinatawag natin spiritual self-evaluation. I-evaluate po natin ang ating sarili. No? Kumbaga, i-grade natin ang ating sarili. I-evaluate natin ang ating sarili. Sabi ko nga bukas, papasok kayo ng June. Nung pumasok yung 2026, by January, may mga binanggit ka, o baka ako lang, baka hindi kayo gumawa ng sarili ng programa, in your Christian journey, baka ako lang ang gumawa, o baka meron kayong ginawa, kayo lang nakakaalam nun, no? Doon sa spiritual journey nung pumasok ng 2026, baka may ginawa kayong plano, o wala kayong ginawang plano, basta na lang, lakad na lang ang buhay Kristiyano. No? Na kung saan makarating, doon lang. Hanggang doon lang.
Hindi mo pinrograma ang sarili mo kung ano yung programa by year 2026. No. Ikaw ba'y nag-programa sa iyong sarili na by 2026, ito yung gagawin ko. By 2026, ito dapat ang mangyari sa akin. Pero ba't pagawa? Diba, noong 2026, isa sa mga binanggit natin at tinatawag natin joining in our spiritual life. Kaya itong 2026 na to, no? Itong papasok ng June na to, i-evaluate natin ano na ang status ng buhay natin in the sight of God. Ano na yung status natin, yung relationship natin kay Lord. Ano ba ang status natin sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Magkakaroon tayo tinatawag na evaluation, nagawa ko ba ito o hindi? Kapatid, hindi pa tapos. Pwede mo pa rin yan simulan. Amen. Bilibig ka po kayo ng mga idea para kahit paano magising yung natutulog natin kalamnan. Magising yung spiritual natin kalamnan upang gawin ang dapat natin gawin. Kaya tinatawag natin self-evaluation. Salamin po natin ang ating sarili. Kung titingnan ng Diyos ang puso natin, ngayon, ano kaya makikita niya? Nakalukok pa ba siya sa puso mo o hindi na? Priority mo pa ba siya o hindi na? No? Kung i-check out ng Panginoon ang iyong puso, ano kaya ang kalagayan natin? Ano kaya ang kalagayan ng puso natin sa Diyos? Nandiyan ba tayo? Kaya, ang sabi po ng ating teksto, si David po yan, si David. Ang sabi ng ating teksto sa New King James Version, Psalms 26 verse 2, examine me, O Lord, and prove me, try my mind and my heart. Ito po, yung panalangin ni David sa Diyos na kung saan pina-examine niya. Pina-examine niya yung kanyang sarili. Examine me, O Lord. Pina-examine pa natin ang ating sarili kay Lord. Pinapacheck pa natin yung status natin in the sight of God. Kung ano na ang meron na bang development na nangyayari sa ating spiritual journey. Examine me, O Lord, and prove me. Patunayan mo sa akin. Try my mind and my heart. Pinapacheck ba natin yung kondisyon natin, yung puso natin sa Diyos kapag nag-pray na tayo? Hindi na pwede. Sinasabi ko po ang mga bagay na ito hindi para ipakita sa ating lahat na ako ay mas makuwin kaysa sa inyo. Hindi po yun ang purpose ko. Ang purpose, objective ng teaching na ito ay mas lumalim yung relationship natin kay Lord. Nandiyan ba kayo? Ito ho yung purpose niya. Kung bakit natin itinuturo ito. No? Makita yung joining natin sa harapan ng ating Panginoon. Nung binabanggit po ni David, yung panalangin dito, examine me, Lord, and prove me, try my mind and my heart. Nung i-examine ng Panginoon, nakita ng Diyos sa kanyang puso na meron siyang bigit na kasalanan. Hello? Amen. Naalala ko, ako nagtatrabaho sa Costco. Ayan, nakamumark yun eh. No? Kapag may mga dumarating po kami na cargo, pinapadaan po yung sa x-ray machine. Ultimo sa kaso, sumo ka ng mga gamit, meron silang makikita object. Naalala ko noon, meron kami kargamento, hawak ng kumpanya namin yung kargamento, pinadala sa screen, meron silang nakikita object sa loob. Pinakita sa akin na yan sila, tingnan mo nandun. Tapos buwa sila yung aso, na nangangamoy, brother Jack, aso, inupuan ng aso. So, 100% may drugs yun. Paano nila nalaman yun? Lumapit sila ng x-ray machine. Kaya si David, bakit nalaman niya sa
na siya po ay mayroong kasalanan. Ano yung kasalanan na yun? Yung kasalanan niya kay Bathsheba. Kaya nga na-quote niya yung Psalms 51 verse 10. Kinote niya yun. Nasabi doon, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit in me. Ako ba yun? Nung pinag-examine niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, in-expose ng Diyos yung kanyang kasalanan na kanyang ginagawa. Sana all lahat tayo, kapag pinaka-examine ng Diyos sa ating puso, expose ng Panginoon ang laman ng ating puso, and we need to repent for that sin. Tandaan po natin, hindi po nag-repent si David noong mga panahon na hindi pa nakikita na yung ginawa niya kay Bathsheba ay tawag nito, ay hindi sa kasalanan. Kasi nanganak pa si Bathsheba eh. Pinapatay pa niya si Urias na kanyang asawa. So ilang buwan? 9 months. Lumabas pa yung bata. So almost 1 year, 2 years siya sigurong awag nito na namumuhay doon. Nakuha niyo po? No? Ilang years na pinipit yung kasalanan na yun. Nung nag-pray siya, in-expose ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin na kung saan ipare-reality check natin ang ating puso. Baka merong nakatagong kasalanan sa ating puso na hindi pa nai-reveal. Baka meron tayong ginagawang kasalanan na hindi pa nai-reveal ng Diyos. Pa-examine natin para tayo po ay makalakad ng maayos in the sight of God. Amen. Reality check. Salamin natin, nagbabasa ka ba ng Biblia? Nagbabasa pa ba tayo ng Bible? Ako po ay i-correct po ninyo ako pag mali ako. I-correct po ninyo ako pag mali ako. Kung mali ako, hihingi po ako sa inyo ng sorry. Kung mali po yung aking pananaw. Some of us, sa atin dito, hindi talaga nagbabasa ng Bible. Nandito sila, nandito lang. Pero in the reality, sa kanilang spiritual na pamumuhay, hindi sila nagbabasa ng Bible. Nakuha ko. No. Reality check mo yan. I-check natin. Baka nandito ka lang, makikinig ka lang. O part of religiosism, part of fanaticism, religiosism, traditionalism, lahat ng ism. Nandito ka lang para masabing ginagawa mo yung obligasyon sa Diyos na ibigay mo yung sa'yo yung 6 na araw, isa para sa Diyos. Tama yun. Pero paano mo makikilala ang Diyos kung hindi mo binabasa yung kanyang salita? Makikilala mo lamang ang Panginoon through His Word. Kaya yung relationship mo sa Kanya ay hindi ganun kakilala. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Very basic, fundamental, yung aking binabanggit, but nakakalimutan. Nandiyan ba? May mailan po sa inyo na narito, hindi talaga nagbabasa ng Bible. I-correct po ninyo kung tama ako. Kung tama ako, i-need to repent. Kung hindi naman, sorry po. Hihingi po ako ng sorry sa inyo. But the message of the Lord na gusto iparating sa iyo ng Panginoon na read me. Basahin mo po. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa mga tuwid, kung pinapakain natin ang ating pisikal na pangangatawan ng umaga, tanghali, hapunan, merienda, midnight snack, pinapakain natin para maging
much more yung ating spiritual na buhay. Pinapakain mo ba ng salita ng Diyos ang spiritual mong buhay? Pansinin po natin sa ating personal na ginagawa, subukan mo ka lang magkumain ng isang araw na. Subukan mo lang ng isang araw. Ano pakiramdam? Sasakit ang ulo, maghihina, manlalata, hindi makapag-isip ng tama. Tama ba yun? Tama ba? Kasi hindi ka kumain eh. No? Nanlalata ka, hindi ka makabuhat. No? Ganon din po, in parallel, ganon din po ang kalalagayan ng iyong espiritu. Dahil hindi mo siya pinapakain ng salita ng Panginoon. Hello? Kaya po, the message of the Lord, people of God, ini-encourage ng bawat isa sa atin na narito ngayon, read His Word. Basahin mo yung kanyang salita, yung salitang nagbibigay buhay. Kaya nga, bakit binigay kay Joshua yung salita ng Panginoon? Alam natin ito, very basic po ito eh. Sabi dyan, Joshua 1:8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at pagtatagumpay ang iyong pamilya. Sino gusto magtagumpay sa buhay? Maging overcomer sa mga problema, pagsubok, stress, depression. Sino gusto magtagumpay? Lahat! Tayo! Gusto natin magtagumpay sa buhay, pananampalataya, yung joy natin in our spiritual life. Anong susi? Ang sabi niya, huwag kaligtain o huwag kaligtaan, basahin ang aklat. Para magtagumpay tayo sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo ups and down, ups and down, ups and down, at kapag tayong down na, hindi na makatayo. Bakit? Kasi nga, ang kakalimutan, yung pangako ng salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Amen ba yun? Kaya gusto mo magtagumpay sa buhay na to, sa 2026 na to, hallelujah, huwag mo daw kaligtaan. Pag sinabing huwag kaligtaan, huwag kalilimutan. Yung gamot po natin, si Pastor Book, nagda-dialysis, hindi niya po kinakalimutan yung kanyang schedule pumunta sa dialysis. Ako naman na may sakit sa puso, hindi ko kinakalimutan yung pag-inom ko ng gamot. No? Bakit? Kasi yun ang sustain ng buhay eh. Nandiyan ba kayo? Napansin ko sa sarili ko, kapag nakakalimot ako ng pag-inom ng gamot, humihingan ako. Nahihirapan akong huminga. Napapansin ko yun. Padyon na no? Kasi, nag-maintenance. Para extend ang buhay. Kaya kapatid, kapag hindi mo tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, pinuputol natin ang buhay na uugnay sa atin. Hello? Pinuputol natin yung source of life para tayo ay mabuhay. And that is the Word of God. Kaya kapag tayo ay patay sa salita ng Panginoon, buhay tayo physically, patay naman tayo spiritually, ang tawag natin doon, zombie. Tama ba? Zombie. Kasi nga, you are living dead. Buhay ka na, and yet patay ang iyong spiritual na pamumuhay sa Diyos. Patay yung connection mo sa Diyos. Patay yung direction mo sa Diyos. Ang tawag natin doon, zombie. Kaya mahalaga. Ang sabi niya, araw at gabi. Kaya nga, kung po pwede nga, araw at gabi. Pero sabi ng Panginoon, yung araw at gabi. Sabi pa dyan, pagbulay-bulayin mo. Listen carefully this people of God. Pagbulay-bulayin mo. Kapag po tayo ay gumagawa ng mga teaching,
teachings. Mga estudyante ng Biblia. Kaya explore na natin ang konti yan. Kapag tayo ay gumagawa ng mga teachings, pinagbubulay-bulay natin. Ini-internalize natin. Mga estudyante ng Biblia. Ini-internalize natin. No? Binubulay-bulay natin yung isang nakaganan na ano ang ibig sabihin. Ganun po. Hindi ko alam yung naisip mo yun na yun. Kundi mas palawakin pa natin yung pagkakaunawa, pagkakaintindi mula sa salita ng Panginoon. Ini-internalize mo. Kami po, o bilang si Ate Yalo, nagtuturo na yan, si Pastor Boss, si Brother Big, sa kanyang iba, nakakapagturo na yan. Naisishare ko lang po sa inyo. Si Pastor Boss, alam po, alam niya ito eh. Bago mo gawin, kami o pag gumagawa kami ng teaching, Monday pa lang pinag-iisipan na namin yun. Ini-internalize na namin na sa ulo namin. At bawat salita po lumalaro sa isip namin, may mga pagkakataon sinusulat namin para wag makalimutan. Nandiyan ba kayo? Ini-internalize mo na. Monday pa lang, hindi yung kung kailan ka magtuturo, kung ka maghahanda, wala kang mailalabas doon kapatid. Wala kang mailalabas, wala kang maibibigyan. Bakit? Kasi doon na ginawa. Kaya doon na lang i-internalize na binubulay-bulay na that every word na babanggitin mo, ano ang mga katumbas nito? Anong katumbas nito? Anong kahulugan nito? Ini-internalize nito. Nakuha. Okay. Mahalaga yun. Ngayon, dinidip pa natin ng konti. Bilang mga disciple ng Biblia, mga nag-aaral ng Biblia, mga nagtuturo. Pero yung mga halimbawa, hindi ka naman Bible teacher, isang ordinaryong Kristiyano, naiintindihan ko, mag-stick ka sa isang Bible. Mahalaga, nagbabasa ka. Pero kung tayo po ay mga manggagawa na sa Panginoon, sa ubasan ng Diyos, tayo po na mga disipulo ng Biblia, mahalaga hindi lang isang Biblia ginagamit mo. Mahalaga marami ng Biblia na ginagamit para mas lalo mapapalawak ang gusto mong iparating. Ang sabi po ng Bible, pasinulin mo, New King James Version, 2 Timothy verse 15. Pisan, ginagamit ko itong mga English na to. Hindi para ko mas magaling kaysa sa iba. Mas ma-English ako kaysa sa iba. Hindi po. Kinukuha ko yung English na to sapagkat gusto kong mas malinaw yung aking sasabihin kaysa doon sa Tagalog. Minsan kasi may magandang termino doon sa Tagalog at sa English. Minsan wala sa English, nasa Tagalog. Kaya nga ako yung aking cellphone, isang cellphone lang yan, pero meron ibang Bible dyan. Dati-dati, nung ako po ay wala pang mga ganyan, mga cellphone, wala pang mga gadgets, dati-dati kapag ako'y umaalis, bitbit ko yung iba't ibang klaseng translation ng Bible. Ang bigat doon. Pinapawisan ang bigat na. Pero nandun lang, inilalagay mo lang sa cellphone mo. Kahit anong translation niya, ay makikita mo kung anong gusto niyang iparating. Kaya sabi dito, bilang mga estudyante ng Biblia, tagapagturo na salita ng Diyos, pakinggan mabuti. Ang sabi niya, be diligent. Nakita mo yung word na yan? Yun nakita natin. The word be diligent. Sa ibang translation, do your best. Sa ibang translation, hard-working. Sa ibang translation, study thy word. No? So, iba't ibang klaseng translation, yung tinatawag na be diligent. Pero gusto kong pansinin ninyo, sila po, pare-parehas lang, pero iba't ibang kahulugan na ibig sabihin, magsikap ka, i-hard work mo. Ay, di ba? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan maging masipag ka. Kailangan nagsisikap ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag ka lamang mag-stick doon sa isang Biblia yung kukuha ka ng ibang translation para mas lumalim yung pag-aaral mo, pag-aaral natin doon sa isang passage na yun. Discipleship ko yun. Maliban may mga mabababaw, pero sa mga kapatid natin worker na nagtuturo na ng Biblia, ng
bersikulo ng Biblia, binibigyan natin ito ng diin para mas lalo maging effective tayo sa pagtuturo. Amen. Hindi ko po sinasabing mas magaling ako kaysa sa iba. Paulit-ulit kong babanggitin ito. Hindi ako nagmamaliit na mga tao na akala ko mas mataas ako, akala nila mas mataas. Hindi po. Nag-aaral po tayo ng mabuti upang maging effective tayo to become a preacher of the word. Amen. Amen. Madalas kasi kapag tayo ay nag-preach, tapos may nag-preach na iba, may mga babanggit na sila ng word. Huwag mong isipin na mas nakakalaman ka sa iba. May mga ganong klase mga teaching. Nakala mo binabali, kapatid. Baka naman hindi ka nag-aaral. Kaya piling mo, mas magaling siya kaysa sa iyo. Pero kapag nag-aaral ka, tingin ko mas gagaling ka pa kaysa sa kanya. Nandiyan pa kayo? Amen. Kaya nung ako ay nag-aaral, ang high school ko ay kinuha ko ng 5 years. Dapat 4 years lang, 5 years. Kasi tamad akong mag-aaral. Pumasa lang ako ng 5 years, kailangan ko pang ligawan yung teacher ko para lang ako makapasa. Para lang ako graduate at mag-college. Dahil tamad akong mag-aaral. Pero dahil ako ngayon ay na-born again, nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Jesus, aba, nakita ko kailangan pala mag-aral. Hindi ba? Kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos at paulit-ulit na binabanggit ng mga katagalan ng ibig sabihin, yung mga nakikinig sa iyo, mauumay. Kasi paulit-ulit. Mas naintindihan ko pa kapag ikaw ay beginner, katulad ko, nung ako'y bata pa sa pananampalataya, naghahandad tayo ng Bible study, kung ano na yung naintindihan ko, yun na yun. Kasi yun lang yung naintindihan na natin kaisipan. Pero kapag pala tayo ay lumalawak, tumatagal, tinda mo ba, kailangan pala mag-aral. Nandiyan ba tayo? Kaya mahalaga yun. Sabi ko nga, si Pastor Boss, ang ganda ng Bible niya. Yung Dex. Ako, hindi ko naintindihan, bata pa ako sa pananampalataya, pero akong Thompson Bible. Si Pastor Boss, nagkakaintindihan yung Pastor Boss kasi. Pero baka hindi nyo alam yung mga binabanggit ng translation ng Bible. Mga dugay nyo sa kanya, English yun. Yung akin naman, Thompson. Ang daming mga paliwanag kasi doon eh. Para ka nag-aaral kasi sa Bible school kapag meron ka mga Bible na gano'n. Kaya hindi college ko kayo, mahal nga lang, napasta ka. Mahal nga lang. Pero, matututo ka doon. Kaya nasabi ko nga, sabi niya, kailangan mo magsikap, kailangan mo mag-aral, kailangan mo dibdibin ang iyong pag-aaral. Kaya sa ibang translation, study thy issue, study thy issue. Sa ibang translation mo yun. Kaya kailangan mo mag-aral. Bakit? Bakit? Ang sabi niya, approve to God. Nandiyan kayo? Kaya yung pagtuturo, hindi lang basta nagtuturo ka lang. Kailangan, yung ating pagtuturo, maging approve sa Diyos. Amen? Approve natin na, okay yan. Kaya nga mahalaga yung tinatawag na divine revelation. Yung divine revelation, ito yung ibinibigay ng Diyos sa iyo para ituro mo sa kanila. Walang masamang kumuha ng teaching sa libro. Ginagawa ko po yun. Walang masama na kumopya ng teaching sa iba mula sa mga pastor. Walang masama doon. Ginagawa ko po yun. Pero yung mga bagay na minsan nilalagay ng Diyos sa iyo at tawag natin divine revelation, ikaw mismo ituturo sa iyo paano. Amen. Yung skeleton ng iyong topic, yung iyong pinag-aaralan, paano mo ito gagawin? Paano mo ito pagkakasunod? Paano mo bibitawan ang bawat salita? Dahil ito yung nilalagay ng Diyos sa iyong puso. Napakahalaga. Yung divine revelation. Narinig mo mula sa Diyos, yung tinig na yun, yung salita na yun, napakano mo explode. Dahil sayaan ng bigay, ikaw mismo na ito. Nakuha ko. Kaya mahalaga pinag-aaralan yung homiletics at hermeneutics. Ngayon,
Kasi magpasensyahan po ninyo. Kasi gusto kong idiin ito eh. Dahil ang pangarap namin sa Light of the World ay hindi lang dito sa Teaching Pampanga. Ang pangarap namin sa Light of the World ay hindi lamang dito sa Eden, kundi lumaganap ito sa Eden Pampanga. Ito yung pangarap namin. Kaya nga nabanggit natin the part of introduction yung tinatawag na discipleship. Kaya mahalaga dinidisciple mo, dinidisciple natin yung mga potential na magagawa upang makalim natin yung vision na pinapangarap natin sa ating bayan. Nandiyan ba tayo? Kaya nga, mahalaga yun para maging approve ang iyong pangangarap. Sabi ba yan? A worker does not to be ashamed. Tingnan niyo yung word. A worker. Worker ka ba? Amen. Pag sinabing worker, kasi sila yung gumagalaw. No? Pag sinabing leader, sila yung, halimbawa, si Skatalo. Siya yung music. Leader siya. Yung worker niya, yung nasa yan niya. Nakuha ko. So, misabihin niya, worker, kasama ka ron. Kasama ka ron. Kasama ka ron. A worker does not to be ashamed. Huwag ka dapat mahiya. Yung iba, nahihiya pangalan. Mahiya mag-pray. Pag pinag-pray ka na mo. Pero pa ba dyan? Sabi niya, to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa ibang translation, ang nakalagay doon, sabi niya, to explain the word of truth. Bakit ba? Para maipaliwanag mo ang salita ng katotohanan. Kaya kung mahalaga ito, na dinidevelop natin, huwag po akong ma-misinterpret ng mga kapatid ko in faith. Ang nasa ng kalooban ng aking puso, hindi tayo after doon sa title, hindi tayo after kung kanino man. After tayo in the kingdom of God. Kung sino man tumayo dyan, gawin niya yung part niya. Sinasabi ko ito, para yung mga nandyan, ang daming potential ng nandito na hindi nabibigyan ng pagkakataon. May mga potential, kaya lang hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. Kung ang vision mo, vision natin, ang Pampanga, o vision ko lang naman yun, o makatingin ko lang yun, no? Sa akin lang naman yun. Kaya ako, kumbaga, hindi ako nakastick sa dito lang, stick ako, umiilot ako. Kasi yun ang gusto ko eh. Kumbaga, eh sana nabiro siguro sa pamilya mo. Pero kami Bible study sa bahay. Kami. Yung asawa ko, nag-evangelize sa iba. Sabi ko, simulan natin sa ganito, simulan natin sa ganito. Kaya nga, meron. Kaya sinasabi ko, kumbaga bilang isang mananampalataya, mahalaga yun. Patayin natin yung dapat natin patayin para mas ma-expose sila, para tumaas yung kanilang tawag nito, yung kanilang potential. Magaling pala sila. Sino makapagsasabi na si Sister Kim pala magaling tumutong ng drum? Dati kumakanta lang, ay ngayon, nagtatram na. Sino makapagsasabi nun? Bakit? Kasi nga, na-explore. Diba? Na-enhance na yung kanyang gift. Oh, sino makapagsasabi si Ate Ano pala, napakagaling kumanta. Glory to God. Kung bagay yung hindi kumababa, sino makapagsasabi? Sino makapagsasabi si Ate Ano pala, magaling din pala magturo? Hindi ba? Nakikita natin. Na-explore, napapangat. At least, kahit saan ko siya itapon. Hallelujah. Pwede niya gawin. Pwede siya magpakanta, pwede siya magturo, pwede siya mag-pray. Nakuha niyo? Kaya Sister sabi na, kung talagang pupusukin niya yung kanyang kamag-atas mo, pwede na siya makapagpili ng life of the world. No? Kung pupusukin lang talaga niya. At least, dalawa na yung life of the world. Dito sa Pampanga. Nakuha niyo? Ang pinakatatay sa Pastor Cruz. Nakuha niyo? No? Kaya nga, mahalaga po yun. Dapat binibisyon mo
provinces, ano na ba, nasa na ba ako? Anong area na ba ako? Meron na ba akong mga nagawa? Yun ang tutlan. So, bakit ko sineshare ito? Kailangan sineshare natin ito kasi nga, self-evaluation ito. Kaya ko po ito pinapaliwanag sa inyo. Nandiyan ba tayo lahat? Okay. Sabi pa ng Bible, pasingin po ninyo. Ito ba? Pasingin po ninyo ito. Kung self-evaluation natin. Sina Pablo at Silas pumunta sa Berea. Gawa 16 at 17 verse 10 to 12. Pasingin ninyo. Nagabing yun, pumunta ang mga kapatid, sila Pablo at Silas saan daw? Sa Berea. Pagdating doon, sila pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Saan sila pumunta? Sa Berea. So para anong gawin doon? Para magturo. Ngayon, pasinin niyo po yung mga tao sa Berean Church. Pasinin niyo po sila. Verse 11. Yung mga tao na kanilang tinuturuan, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyo ng taga-selo ng Thessalonica. May panalagay silang makinig sa mga paliwanag ni Pablo. Nakukuhan ito. Ang mga taga-Berean Church, open-minded when it comes in the Word of God. Ang Berean Church, excited silang nakikinig sa mga ngaral ng salita ng Panginoon through Apostle Pablo. Nandiyan ba kayo? Kung tayo yung Berean Church, sasabi niya, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. Ibig sabihin, halimbawa, ang life of the world, dito, sa Mexico, sabi niya, mas bukas ang isip. Kaysa doon sa church na yun, na hindi. Makuha nyo, yun ang gusto ko ipakita ninyo. Na kung saan ito, bukas ang isip. Sabi na, may pananabik silang makinig sa paliwanag ni Pablo. Excited ba tayo kapag tayo nakikinig na salita ng Diyos? Kaya nga yung prayer natin, kapag dumarating yung Sunday service, Lord, magkaroon kami ng pananabik sa iyong presensya. Magkaroon kami ng pananabik, magkauhaw, magkagutom mula sa iyong salita. Bakit? We are all excited na marinig natin yung salita ng Panginoon through this sermon. Amen. Kasi hindi nila susunod. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. Berean Church, Light of the World, asarang maging modelo ng Berean Church. Nakuha ko, ang sarap maging modelo nila. Kasi sabi niya, sinasalisik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Sino sinasabi? Yung teaching ni Apostol Pablo. Ang mahirap sa atin, nakakatukpo ako, baka meron akong masugatan sa akin kung mga sinasabi. Baka po isipin, may pinapatamaan ko kayo. Sabi nga ni Pastor Bruce, bato-bato sa langit at tamaan ang buto. Ito. Pasinin po ninyo ito. Kung tayo yung mga disciple ng Biblia, nakapunta na ba kayo sa ibang church? Naka-akit kayo. Sino naka-experience sa ibang church? Di ba sa doon sa ibang church, minsan may mga sumisin pa doon nagdadala ng Bible, nagdadala ng handbooks. Naku kayo, nagdadala ng handbooks, kaya sila Chloe, tsaka sila Kim, yung grupo nila, yung bago ito, may mga notebooks sila eh. Ano? May mga notebooks sila, mag-quote sila ng verse, nag-quote sila ng verse, tapos isusulat nila eh. No? Ako yung nakatalo sa Life of the World ng mga seminar natin, yearly. Meron silang binibigay ng notebook, Pastor Ben. Meron silang binibigay ng notebook. Anong purpose of display? Hindi. Yung lahat ng seminar doon, idagdag daw mo. Binibigyan kami ng notebook. So, ibig sabihin, nire-require nila na sila ay mag-chat habang nagtuturo
Bilib na ako sa recommendation ko. Napakatalino. Lahat ng tinuturo ng pastor, sa ulado lahat, na hindi ko lang alam kung talagang naintindihan nila yung mga binabanggit natin ng mga salita ng Panginoon. Brother Robert naman kung talagang gano'n, dapat ikaw din gumagawa, hindi ko. Wala naman na naitataas. Kung yan Panginoon Jesus lamang, nung wala pa tayo mga proyekto na nila, pag nagtuturo si Pastor Bus, meron akong Bible, meron akong notes, sinusulat ko doon. Yung lahat ng mga point na sinasabi ni Pastor Bus. Meron na tayo na. Nung mapapasin nito, gumagawa tayo ng jotdown. Binibigyan natin ng skeleton, yung teaching ni Pastor Bus. Mahirap naman, gumagawa ako ng teaching, di ba, dalawa yung iniisip. Kaya yung teaching niya, nakasave doon sa teaching niya. Kaya kung tayo may mga disciple ng Biblia, dapat maging ukali natin ito na isulat natin yung revelation na natatanggap natin sa Diyos. Tawag mo. Hindi lahat na sinasabi ng pastor ay para sa iyo. Meron sa portion doon sa sinasabi ng pastor ay tumatama sa puso mo. Na bumubuhit sa puso mo. At doon sinusulat mo. At darating araw, bubuksan mo yung nakikita mo. Hello? Self-evaluation. Check natin. Makakampati na lang tayo dito. Hindi tayo nag-ministry ha. We are serious in the kingdom of God. We are serious. Kaya kung mga pagkakataon, jotdown lang. Kasi magagamit mo yan pagdating ko ng tamang tanong. Pag nagturo ka na rin, o kaya meron ng bagay na hindi naintindihan. Kaya nga, bisan, kahit paliwanag ko po kay Pastor Boots, bagamat ako'y hiyang banggitin ang mga salitang iyon. Pero naglakas loob akong magsalita sa kanya para gusto ko pong mag-improve siya. Gusto ko pong mas effective siya when it comes in preaching. Sabi ko, Pastor, mahalaga po, bigyan niyo ng topic yung pinag-aaral natin. Parang alam po nila kung ano yung pinag-uusapan natin. Mahirap po kasi kapag walang topic. Nakuha niyo. Pag walang topic yung turo mo, from the Lord to the South Pole. Kasi walang nakakulong ang pinag-uusapan. So binanggit ko, hindi ako parang maliit ito, hindi ko. Ang purpose ko to become effective preacher, binanggit ko po sa kanya. Hindi ko parang bilis. Kundi gusto ko kong iparamdam sa kanya, ayaw, kasama mo ko, gusto ko. Baka pagdating ng takbang panahon, pagdating ng kasama, di mo na binabagay sa akin ng mga yan. At least kayo paano pinalalahanan ko. Mahalaga yung topic. Mahalaga yung text. Yung text na mahalaga yun. Yung mga binabagay mahalaga yun. Para yung mga nakikinig sa'yo, naiintindihan ko. Kaya sabi niya, habang nangangaral si Apostol Pablo, sabi niya, may mananabi silang nakikinig. Sabi niya, nakikinig ng salita o paliwanag ni Pablo. Nakikinig talaga sila. Dahil yung sinasabi mo ay very interesting. Kaya nga, sabi mo sa akin. Bilang self-evaluation, mahalagang magbasa ng Biblia. Amen po. No? Self-evaluation, nagbabasa ka pa ba o hindi na? Yun ang unang self-evaluation. Pangalawang self-evaluation, very basic. Kamusta ang prayer life mo? Nagpipray ka pa ba? Nagpipray ka pa ba? Yung tawag nito, yung prayer life natin, kamusta? Ang prayer, no, ang panalangin, ito po yung tinatawag natin spiritual armor. Pag siniping spiritual armor, pumoprotekta po sa atin. Para anumang palason ng diablo
siya basta-basta magtatagumpay dahil sa pamagitan ng panalangin natin, napoprotektahan po tayo. Paano po ito? In the physical world, no? Meron po in the spiritual world, ang paliwanag po nito si Emmanuel Eli. Emmanuel Eli is a former satanist from Nigeria. Dahil sa satanista, pinaliwanag niya ang mga bagay na ito. Kaya mahalaga, sinasabi ko po sa inyo, magbasa. Kasi mas naintindihan mo ang pinapaliwanag niya dahil naranasan nyo ng ibang tao o ikaw mismo nakaranas mo. Nakukuha ko. Sabi niya gano'n, hindi ko siya magdali-dali. Sasakay daw siya ng bus. Ngayon, merong demo na sumusuwaybay sa kanya. Ang purpose ng demo na to, para saktan siya, para mag-disgrasya yung kanyang sinasakyan. Pero hindi nila magalaw-galaw. Bakit? Kasi nga, meron daw parang hilo na nakabalot sa kanila. Sobrang kapal, sobrang liwanag. Ngayon, pinatutuhanan niya ni Benny Hinn. Si Benny Hinn, yung Signs and Wonders and Miracles, na kapag nangangaral yun, pinaliwanag yun na parang meron siyang hilo na nakabalot. Nakabalot. Kaya sabi ko nga, kapag nag-pray tayo, meron tayong nakabalot sa atin na kahit anumang itarget ng enemy, magbabounce back ng Lord. Nakukuha ko. Kaya napakahalaga ng pananalangin, proteksyon sa ating pamilya, proteksyon sa ating sarili, proteksyon sa mga mag-apon upang hindi tayo mapala. Hindi tayo masira ng mga pakana ng Diablo. Kaya napakahalaga na i-encourage tayo ng Panginoon in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Manalangin na walang pratik. I-encourage tayo ng Panginoon doon. Bakit? Kasi poprotektahan dito ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong buhay, ang trabaho mo, pang-araw-araw. Poprotektahan ka dito. Kaya makatagal nag-pray tayo. Amen. Hindi lang yung prayer na kung saan, kung parang pag siyang occasionally, pag kailangan lang, doon mag-pray. Pag hindi kailangan, wag mag-pray. In the word, say thank you every morning, that is prayer. Amen. Hindi naman kailangan mahaba eh. Pero alam niyo ba, in the Bible, ang nire-required ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple, ilang oras? Nabasa niyo? Nabasa niyo na yun? Nabasa niyo na? Ang nire-required ng manalangin para sa kanyang mga disciple, 1 oras. Hindi ba kayo makapanalangin? Sabi ni Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple, hindi ba kayo makapanalangin? Kahit 1 oras ba lang? 1 oras. Sa atin, 3 minutes lang eh. 5 minutes lang eh. Uy, salamat na. Thank you. Diba? 1 oras ang nire-required nga niya eh. Tayo, 3 minutes, 5 minutes. Dapat nga tayo, pastor, tayo lahat ito, guilty. Hindi ko sinasabing hindi ako guilty, ako rin eh. Bisa pag nagkarisin mo, thank you, Jesus, dapat tayo, may pray mas mahaba. Ang prayer, ito yung pinaka-backbone natin. Ang prayer, ito yung pinaka-oxygen natin bilang mananampalataya. Kaya yung church, mahalaga din, nag-pray din. Lalo na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nga sabi ko, pinabasa natin yung mga sitwasyon. Ang prayer natin sa Panginoon na maglagay ng righteous sa government. Alam nyo, si Senator Peter Allen Cayetano, talagang makikita mo, every time siya mag-speech, always natutunan siya ng mga verse. Napapansin niyo yun? Isa Christian. Ang dami bumabati ko sa kanya. Sundan niyo yung kanyang joining. Lahat ng mga pastor, pinag-pray siya, nakalubot siya, pinag-pray. Ini-invite siya sa mga churches, nagpapaliwanag.
Kaya nasabi ko nga punta lang ako ng konting politics. Sa ngayon, huwag na muna, ahapa na ako. So, ibig ko sabihin dito, mahalaga po, nag-declare para sa ating bansa, sa pamilya natin. Dinalapan na pala ng Diablo yung pamilya natin. Hindi na tayo nagkakasundo-sundo sa loob ng pamilya natin. Bakit? Tinatanggal natin yung proteksyon. Amen? Kaya sabi ng Ephesians chapter 6, verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng Diablo. Kailan nagaganap yan? Kapag tayo po ay nananalangin. Sinusuot natin yung ating armor. Kung mapapansin po ninyo, yung aking illustration dyan, papansin nyo, na nag-pray siya, meron siyang armor. No? Kailan nagaganap yan? Kapag tayo ay nag-pray, sabi niya, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nagkikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala na kadiliman, umihira sa sanlibutan nito, sa mga hukum spiritual na kasamang himpapawid. Kaya nga, sabi dyan, kapag nag-pray tayo, hindi daw tao ang kalaban natin, kundi mga espiritu ng masamang nasa masamang himpapawid. Yan, mga hukum spiritual ng kasamaan, sa himpapawid. Sila po yun. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung tao na sa paligid mo, kundi mga spiritual na kasamaan. Alam po natin ng Diablo, nag-uudyok siya ng masama sa tao. Nakuha, ginagamit yung tao nito para sinisin ka, para mamagsakin ka, para sirain ka, o anumang bagay na kailangan gagawin para lamang masakin ka. I-demoralize ka. Gagamitin ng Diablo yung taong ito para wasakin ang mga bagay na meron sa iyo. Nakukuha. Kasabi ng Biblia, hindi tao. So, ibig sabihin, yung nagde-demoralize sa iyo, nagde-demoralize sa atin, yung mga nanihira sa atin, hindi pala sila ang kalaban natin. Sino daw? Spiritual na kasamaan. Nakuha. Kaya kung wala ng discernment of the Spirit at hindi mo naiintindihan, papagulan mo yung tao. Diba? Papagulan mo. Pero hindi mo pala alam, behind the back ng tao na yun, merong demon na nagpupush sa kanya para wasakin ka, i-demoralize ka. Para malos focus ka doon sa pinoprograma ng Diyos sa buhay na meron po tayo. Nakukuha. Kaya napakahalaga na tinatawag ng panalangin. Pinoproteksyonan natin ito. Kaya sabi ko na sa mga bagay na mahalaga na kapag tayo nananalangin, nakikita natin ang Diyos ay sumasagot. Ako mo'y natutuwa, walang naman yung nagtataas. Dati napapasin ko, sabi ko nga, salamat sa favor mo. Bakit naman humihingi ng panalangin, Pastor, pag-pray mo naman po kami ganito, pag-pray mo naman po kami ganito. Alam mo, ako'y naluluha. Kapag pinag-pray, nagkita kayo ng tao, ngayon nga, Pastor, sinagita po tayo ng Panginoon. Ito na po, ito na po, ito na po. Wow! Nagkaayos na po kami, okay na po kami. Nakuha niyo! Pero kung hindi na nanalangin, mananatili siya kung sa ganun klase na sitwasyon. Pero dahil nanalangin ka, ang Diyos ay lagi nakikinig sa iyo mga panalangin. Dahil nakita ng Diyos na kailangan ka nila. Palo, gusto niyo bang mapakilos? O gusto ba natin mapakilos ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay?
Gusto ba? Sino gusto? Gusto ba natin makita yung kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa atin? Amen? Yes. At sa papaan para panalangin. Sabi ko na salita ng Diyos, ang Diablo, kahit hindi mo imbitahin yan, dahil deep crusher siya, gagalaw at gagalaw siya sa buhay mo. Nakukuha mo? Kahit hindi mo siya imbitahin, kahit na isara mo pa yung deep crusher na siya, gagalaw siya sa buhay mo. Pakikalaman niya ang buhay mo. Pero ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, napaka-gentleman. Hindi siya kikilos sa iyo hanggang hindi mo siya hinahayaan kumilos sa buhay mo. Nandiyan ba kayo? Hindi siya gagalaw sa buhay mo hanggang hindi mo inaalaw na Lord, set my spirit free! Hindi siya gagalaw kung hindi mo siya ihahalaw na kumilos sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos namin ay napaka-gentleman. Kaya gusto natin kumilos sa Diyos sa buhay natin, Lord, kausapin natin siya. Touch me. Heal me. Save me. Deliver me. Nakikita mo kami ng Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po, kapag tayo po ay hindi na nanalangin, madali po tayo madaig ng puso. Open tayo eh. Walang protection na bumabalo. Kaya sabi sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo, madaig ng puso. Ang Espiritu ng handa, ngunit ang laman ay hindi. Sabi dyan, manalangin upang huwag kayong madaig ng puso. Ang daming temptation, kapatid. Hindi naman. Ngayon, okay pa tayo eh. Pero paglabas mo, ang daming temptation. Lalo na yung mga kalalakihan. Ang kahinaan, babae. Ay, nako. Di ba? Doon na eh. Dito okay pa eh. Pero paglabas mo, ay, nako. Sabi ng Bible, huwag tumingin. He who looks lustfully with a woman, he commit adultery. Di mo? Hindi mo nga sinisipingan eh. Tinignan mo lang. Nagkukumit ka na ng adultery. Nakukuha niyo. Kaya, lalaki rin ako. Alam ko kung yung pakiramdam mo. Hindi ako manhid. Nakakadawan din po ako yan. Kaya po tayo, bilang isang mananampalataya, ang pinaka-protection na meron po tayo ay ang panalangin. No? Para hindi tayo madaing ng tukso. Sabi ng Bible, do not look. Second look. Kapag daw, first look, hindi ka pa nakakasala. Pag tinignan mo ng second look, doon ka pa lang nakakasala. Nabasa niyo na ba yun? Kaya para magkapagkasala, tingnan mo na lang isa. Kasi magkakasala sa pangalawa eh. Hindi, joke po. Ang ibig kong gusto ko pansinin ito, kapag nagkasala, nagkaroon ng pagnanasa. He who looks lustfully with a woman, he commit adultery. Lustfully, nagnasala. Nag-uumit na lang ng adultery. Akala mo kasi mag-asawa lang na nag-uumit ng adultery. Hindi. Tayo rin. Kapapilihan natin ang hindi maganda yung babae. Nag-uumit tayo. Kaya nga kapag tayo ay nag-pray, hallelujah, yung mga bagay na yun, nawawala yung malis. Ewan ko lang kung nakikita niyo yun. Nawawala ng malis. O isa naman, di na pinapakita sa ng Diyos yun. Dahil nag-pray ka. Nakukuha ko, sabi na, manalangin
pa sana. Pero mahaba nga ako masyado. Tapusin ko na rito. Reality check, spiritual self-evaluation. May pagbabago pa ba sa buhay ko kung ginagawa ko ang Panginoong Jesus? Meron ba nababago sa buhay natin? Meron ba nababago? Baka hanggang ngayon yung kabayan. Pasilin po ninyo yung aking illustration. Kung malinaw po dyan, yung illustration niya. May hawak na Bible, hindi naninigarilyo. May hawak na Bible, hindi meron kalubulong iba. May hawak na Bible, hindi mahawak ng anak. Napapasin niyo? Kumbaga, meron ba kayang pagbabago yun? Kung saan nakikipaglaro siya sa mundo? Meron bang pagbabagong ginagawa? O nananatili na? O tawag nito, doon pa rin tayo. Sa buhay na meron tayo. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 17, kabisado na yan. Sabi niya, kaya po ang nakipag-isa kay Kristo sa ng bagong tao, isa na tao. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ng pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng tao. Kapatid, kapag totoo sa puso natin na tinanggap ang Panginoon Yesus sa buhay natin, kung totoo, sabi dyan, wala na lagi niyang pagkatao. Napapansin. Now, ang pagbabago ng buhay ay hindi ito 24 hours. Tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior. 24 hours, bago ka na. Hindi po. Meron siyang proseso. Amen. Pinoproseso bawat ugali na meron po tayo. Ang purpose doon ay to become Christ-likeness. Amen. Hindi tayo perfectong tao, nagkakamali pa rin tayo, may nagagawa pa rin tayong kasalanan, pero dahil tinanggap natin ang Panginoon, yung mga kasalanan natin ginagawa, unti-unting nawawala. Nakuha, sabi na, wala na. Dati, palamura ka, nung tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior, nawala. Napansin niyo po ba yun? No? Eh kung halimbawa, wala kang totoong personal na relasyon sa Kanya at nagmumura ka pa hanggang ngayon, kapatid, tingnan mo ang sarili mo kung tunay na meron kang relasyon sa Diyos. Sapagkat walang pwedeng bumago ng tao maliban sa ating Panginoon Jesus Kristo lamang. O ba? Kaya tayo ay lumalakad, sabi ko nga, yung kasalanan na yung tayo, pinag-tinanggap ng Panginoon, sabi natin, hindi tayo perfecto, patuloy pa rin tayo nagkakamali, pero dahil meron tayong relasyon sa ating Panginoon, unti-unting tinatapyas, at maging to become like Christ. Amen. Mahirap, pero ang pagtatapyas minsan masakit. Diba? Dinadala ka pa doon sa puso, mabibiyak ka pa para ma-realize natin na kailangan mo nang itakwil ito. Para ma-realize natin, kailangan nito. Meron kaming binisita ni Brother Jeff. Ako ba yung natutupan ni Brother Jeff? Bakit? Meron siyang puso sa mga kaluluwa. Meron siyang malasakit sa mga kaluluwa. Kaya kasi pa, si Brother Jeff ay nakaramdam siya ng parang compassion doon sa kaluluwa niya. Sasabihin natin, text niya, Pastor, meron tayo pupuntahan. Mag-mission tayo, Pastor. So ako naman ay sinasamantala yung ganong klaseng meron sa kanya dahil naniniwala ako, nilalagay ng Diyos yun sa kanyang puso na gusto niyang sabihin pero wala siyang kakayahan na siya yung masasabi. Gagawa siya ng paraan para yung gusto niyang sabihin, siya na masasabi para sa iyo. Ang ginamit si Brother Jeff. Wala naman na may hakas. Si Jesus po yun. Kaya sabi ko nga, itong mga tao ito, kaganan din nila, pero
nakikita mo yung puso na meron sa kanila. Kaya nga sabi, meron tayong mission, mas papuntahan natin. Ito yung mission na pinuntahan namin. Sabi nila, grabe. Sabi nila, grabe. So, nag-big kami, nakita ni Brother Jet, nakita kami natin kami. Parang, magandang, ang hirap pasukin. Pero sa kalagitnaan ng aming usapan, hindi siya. Kaya dalawa. Ganun siya. Kaya sabi ko sa kanya, ako dati akong adik. Alam ko yung pakiramdam ng adik. At alam ko kung ano yung ginagawa ng adik. Gumagano siya. Alam ko yun. Dahil dati akong adik. Ngayon sinabi ko sa sarili ko, hinamin ko ang Diyos. Kung totoo ang Diyos, mabuhin mo ang buhay ko. Ano sa ito kausap ko si Pierdes? Sabi niya, totoo? Kinausap ka ng Diyos? Ano nangyari? Umalis ako ng Pampanga, punta ako ng Maynila. Ngayon, pupunta ako sa Maynila, Pasko. Pinag-pray ako. Tinanong ko ang Panginoon. Alam mo, ang oras na yun, sumunod na araw, nawala lahat yun. Yung aking panlasa na bago, yung aking pangamoy na bago, yung galing ngayon na dati, nanginginig lang ako, nawala. Ako ba yun? Hindi. Pinahaya ko yung gusto. Tunay ba natin ang malaking? Kaya? So, sa madaling salita, kumbaga, ang pwedeng kumago ng tao, wala na ba ang meron? Kaya rin siya naman. Kaya sinasabi ko sa inyo, na kapag meron tayo nandun tayo sa sitwasyon na yan, baka naman, hindi pa kung nagahari ang Panginoong Isus kung bakit nagahari pa rin sa puso natin. Meron tayo dati kasama sa church, dito sa life, sa ibang church. Kasama natin. Tumatayo, kumakanta, worker paminsan-minsan, pero binisita ko sa bahay. Naku, pastor, sakit ng ulo yan. Hindi mo mautusan, nagdada mo, laging wala sa bahay. Kristyano ba walang tawag yan, pastor? Yung mga anak dyan. Kristyano sa loob ng church, pero sa loob ng bahay, hindi Kristyano. Hindi mautusan, hindi maghugas ng pinggan, hindi makapaghugas, hindi maglinis, hindi makapaglinis. Kristyano tayo tutuloy ba? Kung Kristyano tayo sa loob ng church, dapat Kristyano din tayo sa loob ng bahay. Pwede ba kayo? Kasi, we are the light of the world. Paano kung papapaliwan natin yung mga tao na doon, maliliman? Sa kapakita natin, pwede natin papakita. Nababago ba? Tama. Kaya sabi niya, kaya ako masuk, hindi mo makakakay dyan eh. Kasi dito lang, hindi mo na nakikita sa kanya eh. Ako nakikita na. Ako nakikita sa kanya. Kaya mga anak, nanahinan kayo ngayon. No? Ipakita natin sa ating mga magulang, sa ating mga pinag, eh, kasi ano. No? Hindi na inuutosan para marusahan ka. No? Inuutosan ka para kahit paano gumaan ang trabaho. Ang nanay, ang tatay. O baka naman ang abala. O kahit paano, makitulong naman lang natin sa kanila. Yung simpleng paghuhugas ng plato, simpleng paglilinis ng bahay, simpleng pag-aaruga sa mga gamit, pag-aaruga sa mga magulang. Lalo na yung kami na medyo dumodromda na. Nagulat ako sa anak ko na ito. Nabukas ko ito. Naglalakad ako, hindi ko napansin yung matalim na tumama sa akin. Ganun ako lang gano'n. Tumatakbo ako, nakita na sabi niya gano'n, gusto ko makauwi. Ngayon, nakita naman, tumutuloy na ako. Kasi nabukas yung ano yun. Sabi na lang, so, ano yung sabi ko nga, yung nakita ko ba na, yung anak mo, nandoon yung kanyang nasa. So, sa akin din, mga anak, ipakita natin na tayo mga Kristiyano hindi sa loob ng church. Ipakita din natin ang pagiging Kristiyano sa loob ng ating tahanan, maging sa ating school, sa ating trabaho. Amen po. Tapos na po ako. Hindi ko na babanggitin yan. Nabanggit ko na yan. Tayo magkakabalan. So,
closing, application. Spiritual self-evaluation. Application. Tayong lahat aharap sa Panginoon. Amen ba yun? Whether you like it or not, aharap at aharap tayo ng Panginoon. Sa rupang ito na ating ginagawa, i-evaluate tayo ng Panginoon kung paano mo ginamit yung buhay na pinahirap sa iyo, kung paano mo ginamit yung mga talento na nasa iyo, kung paano mo ginamit yung kakayahan na nilagay sa iyo ng Diyos. Aharap tayo at magsusulit natin yan sa harapan ng Panginoon. Kaya tinatawag na self-evaluation. Sa parable of the talent, sa Matthew chapter 25, alam na natin ang buong kwento nun. At gusto ko lang ulitin. Binigyan ng 5, binigyan ng 2. Yung 5, dumoble ng 5, naging 10. Ibig sabihin, yung 5, pinagputi yung nasa kanya. Handa ba kayo? Yung 2, pinagputi yung nasa kanya. Ibig sabihin, anuman ang meron sa inyo, dapat natin pagbutihin, dapat natin pagsikapan na maging mapaunlad. Anuman ang mga bagay na meron sa atin, anuman ang buhay na meron sa atin, dapat natin pagsikapin, maging kalugulo nito in the sight of God. Amen. Kaya itong dalawa nito, na tumanggap ng 5, tumanggap ng 2, nag-report na sila sa harapan ng Diyos. Nag-evaluate na ng Panginoon yung kanilang accomplishment yung sila ay nandito sa lupa. Sabi ng Panginoon sa kanila, verse 23, sinabi sa kanyang Panginoon, magaling at tapat, mabuting lingkod. Salamat. Dahil pinag-iigi mo, inayos mo ang lahat ng meron sa'yo, yung ministry na meron sa'yo, yung spiritual life mo na meron sa'yo, yung pagiging pamilya mo, inayos mo, pagiging anak mo, relationship mo sa kapwa, inayos mo lahat na yan. Sabi niya, mabuting lingkod. Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kakaunting halaga. Kaya, pamamalahain kita ng malaking halaga, samahan mo ako sa aking halaga. Well done. Dito ka, pumasok kayo. Dahil pinag-iigi nila ang kanilang makasama. Self-evaluation. Baka nakaupo ka ngayon, nakala mo, scan ka na. Baka nakaupo ka ngayon, nakala mo, ligtas ka na. Nakaupo ka ngayon, nakala mo, okay na lahat. I-evaluate tayo na. Ano nangyari doon sa isa? Tapos ako. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon doon sa isa. Ang sabi doon ng Panginoon doon sa isa na nakatanggap, masama at tamad na lingkod. You see? Dahil isa nga lang kung nasa kanya, hindi pa inayos. Ang tawag sa kanya ng Panginoon, masama, tamad, lingkod, servant. Ang sabi niya, tamad. Tamad mag-aral, tamad mag-pray, tamad mag-asa, tamad mag-trabaho in the ministry. Tamad! Ang tawag doon, servant, tamad na lingkod. Nandiyan ba kayo? Tamad na ginagawa ng kanyang oblikasyon in the ministry. Tamad na oblikasyon na to pray. Tamad na oblikasyon na to encourage sa others. Hindi niya basta-basta ginagawa. Basta yung kanya lang. Sabi niya, tamad na lingkod. Yung tamad na lingkod na yun, nasabi ng Panginoon sa kanya, masama. Wicked. Ano gagawin niya sa wicked? Kung sa masamang lingkod na yun, yung tamad na lingkod, verse 20. Itapon ninyo sa kabiliman. Sa labas, walang silbing tao iyan. Ako niya, itapon nito sa kabiliman. At sabi niya, walang silbing tao iyan. Nakuha niyo. Nandiyan ba kayo? Itapon. Kaya, nagsiself-evaluate po tayo. Huwag tayong magaya doon sa isa na isa na nga lang, hindi pa inayos. Duplicate yourself. Nag-aral ka. Gawin mo dapat mong gawin. Upang sa pagharap natin sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, well done,
good and great session. Pwede ba tayo? Praise Jesus. Hallelujah. Oh God, sa umagang ito, patuloy o Diyos, na kami po'y humihingi ng tawad sa aming pong mga pagkukulang sa buhay spiritual. Mahina kami dahil marami kaming ginagawa at abala sa maraming bagay. Kaya kung minsan, hindi namin natutunan ang dapat namin gawin sa iyong kaharian. Humihingi kami ng tawad. Dakilang Diyos sa mga oras na ito. Tulungan mo kami na makabawi. Tulungan mo po kami tulad ang aming buhay para ng panataya. Tulungan mo po kami magsikap. Ilagay ang desire to know you more. Desire na kung saan ay maging kasabihan natin ang salita mo. Desire na maranasan natin every day of your presence. Na kung saan ang pinakamahalagang makamit sa buhay nito ay yung makapiling ka, hindi makapiling ang mundo ito. Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, alitan mo po yung desire na yun. Ang desire na makamundo, ang desire na makalaman, ang desire na makasarili, ang desire na magpapalayo sa iyong kalooban. Palitan mo ito, Panginoon, ng desire. Desire to know you more. Magkaroon kami ng pagkagutom, pagkahuhaw sa iyong salita, sa iyong presensya. And in the name of our every day, in the name of Jesus, release, Lord God, the Spirit of the Almighty God, na kung saan, Panginoon, na yung desire na yun ay maipana sa kanilang mga puso. Ma-fulfill ang lahat ng purpose mo sa buhay ng bawat isa. Makita dakilang layunin mo sa aming mga buhay. Lord Jesus, tulungan mo po kami na makita ang layunin ito habang kami sumusunod sa iyong kalooban. In Jesus' mighty name, lahat ng kademonyohan sa kaisipan ng aking mga kapatid, lahat ng kontrol ng demonyo na nagpapalayo sa kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus, in the authority of the Lord Jesus Christ, Satan and your cohorts and your demons, pinupulot ko ang kanilang kaugnayan sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. And I lose joy. I lose your spirit. I lose your spirit. Makita, maramdaman ang nangungusa po sa kanila. Every time na sila'y magbabasa, every time sila, Panginoon, ay mananalangin, makita, maramdaman nila ang malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Habang ginagawa namin ang mga mga tungkulin, Panginoon, bilang mga magagawa mo, ilagay mo ang Spirit of joy in our hearts, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, pagpalagi mo ang mga babae at lalaki na narito ngayong umaga, Panginoon. I-bless mo kanilang pinakukuhan ng kabuhayan. I-bless mo kanilang trabaho. I-bless mo kanilang mga negosyo. I-bless mo ang source na pinagbubulan po nila na meron po sa kanila. In the name of Jesus, I pray for divine protection sa bawat pamilya. In the name of Jesus, I pray for the divine protection. Walang isa man, Panginoon, na gagalaw ang tiyablo sa kanilang mga buhay. Walang isa man sa kanilang, Panginoon, na sasaktan ng tiyablo sapagkat ang protection mo na bumapalo sa kanilang buong pamilya sa buong katauhan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, karangalan, kawalatian,
Diyos ay magsabi, Amen. Amen. Palakpakan